Ngayon, ang nakakabwisit ang mga katulad nito ni Claire na kala mo kaya niyan linlangin. Ito po ang sinabi ni Claire. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulo. Ngayon nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa. O nagpasalamat na raw sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon. Ba, hindi pa. Akala ko nagpasalamat sa mga Duterte. Ayun. Ulitin natin ha. As early as 2016, dati pa po senador ang Pangulong ngayon, nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Inuna pa talaga yung Supreme Court, no? Noon pa po sila nagpasalamat at sinabi nga nila forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Tingnan niyo po kung paano siya maglaro ng words, no? Sinasabi niya, nagpasalamat na sa Supreme Court dahil sa desisyon na ipalibing. Nagpasalamat din siya sa magandang gesture. Magandang gesture lang. Si Duterte ang nagpalibing sa tatay mo. Tigas na mukha nyo. Babalik-balik ta rin nyo pa. Kaya may papel ang Supreme Court para hindi kayo nalilito kasi binabasahan tayo. Ito, Supreme Court ang nagpablibing. Supreme Court pala nagpalibing. Bakit hindi inutos ng Supreme Court yan noong 1986? O kung kailan ba namatay? Hindi ko na matandaan. Nung pagkamatay ni Marcos, gusto na ng mga pamilya Marcos na malibing sa libingan ng mga bayani. Supreme Court pala eh. Bakit hindi inutos ng Supreme Court na ipalibing sa libingan ng mga bayani? Panahon ni Cory pa, namatay. Panahon ni Tabaco, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kung Supreme Court talaga nagpalibing. Panahon ni Erap, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Gloria, 9 na taon si Gloria, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Panahon ni Pinoy, bakit hindi pinalibing ng Supreme Court? Kasi hindi naman Supreme Court ang nagpalibing. Ang nagpalibing si Duterte. Bakit may Supreme Court na pinasasalamatan? Nung sinabi ni Duterte na ipapalibing niya si Marcos, pinapipigilan sa mga kakampi ngayon ni Marcos. Pinigilan, gusto nilang pigilin, naghain sila sa Supreme Court na hindi raw karapat-dapat ang isang diktador, isang magnanakaw na malibing sa libingan ng mga bayani. Dilawan po o dumulog sa Supreme Court. Huwag nyo kaming buhay pa kami lahat. No? Buhay na kami noong 1986, buhay pa kami hanggang 2025. Huwag nyo kaming pinagbububula. Anong Supreme Court ang nagpalibing? Nagpasya yung Supreme Court. Wala pong kapangyarihan ng Supreme Court na magpalibing. Ang Supreme Court po, nagpapasya lang siya ng mga kaso. Naintindihan po ninyo? Pag kayo nagpunta sa Supreme Court, tama ba to? Tama ba to? Oo, tama yan. Kaya ang kino-question nila, kung tama ba yung pagpapalibing ni Marcos, ni Duterte kay Marcos. Ninyo, pati yung mga utang na loob ninyo, kinukwento nyo na binabaliwala nyo. Nagpasya yung Supreme Court, si Marcos ay pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani. Si Duterte ang nagpalibing, kaya nga nila inaawat sa Supreme Court eh. Ganyan kayo. Harap-harapan. Panay panluloko ginagawa nyo. Okay. Sagutin natin to si Claire. Ito lang simple lang. Usapin ang utang na loob. Parang ang sinasabi ni Claire, basahin ko yung parte na yun. Ito po, sinasagot po natin yung mga katarantaduhan nitong mga to. Hindi sila tanga. Tayo ginagawa nilang tanga.
Tayo ang ginagawa. Ito po sabi ni Claire, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin katulad ng aking sinabi. So batas pa po ang tatraidorin? Pag printot, ano po ba yung batas na pinag-uusapan natin? Ang batas po na nakakasakop sa Pilipinas at sa mga Pilipino ay 1987 Constitution. No? Under 1987, paalala natin sa abogadong si Claire, under 1987 Constitution, ang pangunahing trabaho ng presidente at ng lahat ng nasa gobyerno ay to protect and serve the people. Baka nakakalimutan nyo eh. To protect and serve the people. Igalang ang mga karapatan under the Constitution. Sinasabi ni Claire, mas mahalaga ang pagsunod sa batas kaysa sa utang na loob. Hindi naman namin sinabi na tumanaw pa kayo ng utang na loob. Eh. Wala naman kayo nun. Eh. Di ba? Kasi po, kung pagtanaw at pagtanaw rin lang ng utang na loob, hindi nyo po sisimulan niya mga lintik na investigasyon na yan. Kay BP Sara na wala namang katuturan. Inaamin nyo na wala na kayong utang na loob. Kasi, di ba, alam nyo po yung may mga utang na loob. Kung mga simpleng bagay, palalagpasin mo na dahil sa utang na loob, di ba? Wala silang utang na loob eh. Wala po sila nun eh. Okay. Isa pa. Batas. Anong batas yung sinasabi nyong inuna nyo? Anong pagpapatupad ng batas yung inuuna ninyo? Saan mababasa sa konstitusyon ng Pilipinas na pag nagkasala ka, hindi po natin sinasabing wag muna tayong sa walang kasalanan kasi may nagbibintang sa kanya eh. Sila Aling Sheila pinagbibintangan eh. Si Aling Sheila pinagbibintangan si Duterte na biktima yung anak niya na EJK. Okay. Ngayon, asan nakalagay sa batas, Claire, ng Pilipinas na pag ang isang Pilipino, wag na munang presidente wag na munang dating presidente saan nakalagay sa 1987 Constitution ng Pilipinas na pag ang isang pangkaraniwang tao, isang Pilipino na lang, pag ang isang Pilipino nagkasala sa Pilipinas, ibig sabihin, allegedly, ginawa niya yung krimen sa Pilipinas at ang mga biktima niya, allegedly, di umano, ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas at siya ay Pilipino. Walang involved na ibang lahi, naganap sa Pilipinas. Narito yung mga biktima, ang mga kasabwat niya ay mga kapwa Pilipino. Saan nakalagay sa batas na ang taong ito ay dapat kidnapin at litisin sa ibang bansa? Sige. Anong sinasabi mo mas matimbang mas matimbang ang pagsunod sa batas sa bakit takot kayong litisin si Duterte dito? Bakit kagyat? No? Na hindi nakatapak si Duterte sa labas ng airport. Dinala nyo na doon sa ibang bansa. Sige, asan dyan? Magbasa kayo na isosurrender sa ICC. Sa International Court ang isang Pilipino na nagkasala sa Pilipinas, gumawa ng kasalanan sa Pilipinas at ang mga biktima ay kapwa Pilipino. Basahin ninyo na ang dapat maglitis ay ICC. Kaninong batas yung pinatutupad ninyo? Yung ICC nga mismo, yung sarili nilang rules. Wala silang pakialam kung nilabag yung sarili nilang rules. Alam nyo po sa proper court, pag hindi maayos yung pag-aresto, may kasalanan Halimbawa, may kasalanan yung tao. Hindi mo nabasahan ng Miranda rights. Hindi mo nasabi na ikaw ay dinadakip namin. Ganon. Tapos napatunayan yan na hindi mo sinabi yan. Lalaya yung tao dahil mali yung paraan mo ng proseso. Makikita natin na itong ICC na to ay kangaroo court.
sarili sa rules nila na kinakailangan iharap muna yung tao na dadalin doon sa Netherlands, iharap muna sa local court at pagpasya na tama yung pag-aresto dito sa tao na to. O doon po sa pag-aresto, kita po namin lahat ng video. Nagsuri po yung kapwa mo abogado. Hindi ko alam, yung parang badingdong. Napanood namin lahat. Ano ang sinabi? Doon sa video. Hindi pinapapasok si BP Sara. Si General Torre. Nakuna niyan. Nilinaw pa ni Tatay Digong. I-clear mo na hindi mo pinapapasok yung aking anak. Kasi yung anak ko yan, yung abogado ko. Saan batas na pwede kang tangayin sa ibang bansa na hindi mo nakakausap yung abogado mo? Naroon po si BP Sara sa labas ng Villamor Air Base. Handang makipag-usap sa kanyang kliyente. Hindi pinapasok. By order ng kung sino. Tapos sasabihin nyo ngayon, dapat mas matimbang yung pagsunod sa batas kaysa sa utang na loob. Wala na nga kayong tinatanaw na utang na loob. Ayaw nyo pa rin sundin yung batas para sa Pilipino. Kung ganyan po ang pananaw ninyo, wala po tayong maliligtas na OFW diyan sa mga bibitayin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Bakit? Igagalang nyo yung batas nila. Ay, wala tayong magagawa. Batas nila yan. Ano ang moral ground ninyo para hingiin, halimbawa, sa hari ng Saudi, kung merong bibitayin na Pilipino? Ano ang inyong, wala kayong moral ground kasi sarili nyo ngang mamamayan. Sarili nyo ngang mamamayan, kayo pa nagdala sa ICC na paulit-ulit na hindi kinikilala. Claire, tanong ko, hindi pala kinikilala ng presidente natin yung ICC. Matagal na tayong wala. In fact, ngayon po sineselebrate natin 6 na taon na tayo. Tignan nyo 6 na taon na tayo wala sa ICC. Ibig sabihin, 6 na taon na silang walang jurisdiction. Hindi, 2019. Kung wala silang jurisdiction sa Pilipinas, bakit nila lilitisin yung dating Pangulo? Claire, sabi mo, ina-uphold ninyo ang law. Anong law ang nagsasabi na pwede kang litisin ng walang jurisdiction sa'yo? Hindi po ako abogado, hindi ko kayang makipagdiskusyon ng mga tuldok kama dyan sa mga batas. Pero napakasimple lang po. Sineselebrate natin ngayon yung 6 years ng pagkalas natin sa ICC. Tanong ko lang, hanggang ngayon ba hindi pa ba effective yung pagkalas sa ICC? Lahat ng tanungin yung abogado, maski si Claire, tanungin niyo yan. Kung effective na ba yung pagbaklas natin sa ICC, sasabihin niyan effective na. Noon pang 2020. 1 taon lang buhat ng bumaklas kung bumaklas na pala tayo, bakit lilitisin yung dating Pangulo? Wala na pala silang jurisdiction. Claire, abogado ka, sabi mo, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Huwag na yung utang na loob. Ipatupad nyo na lang yung batas natin. Huwag kami. Huwag nyo kami pinagbubula lagi araw-araw. Mabubolan nyo kami minsan, pero hindi araw-araw. Ang epekto niyan, ang unang casualty, yung mga senatoriables nyo. Nakikiusap sila. Huwag nyo pong tignan yung botohan bilang pro Marcos at pro Duterte. Kita mo na. Tignan daw sila sa mga magagawa nila, hindi yung
Putya, kahit tignan kayo sa magagawa, lahat kayo nakapaglingkod na, wala naman kayong nagawa para sa amin. In fact, yung kaisa-isang Pangulo, na may nagawa para sa Pilipinas, na maraming nagawa para sa Pilipinas, yun pa ang inyong inabdak. Ayon po to sa mga magagaling na abogado, si Medaldea, si Roque, si Bibi Sara. Kinidnap ninyo si Tatay Digong para litisin dun sa ICC.